And even when I feel the weight of everything I couldn't change, there is something washing through, bringing me to you. Not by striving, not by will, but by learning to be still. There is something I can feel. You are here. Pour it over me like a quiet remedy. Every place that feels undone becomes whole. Pour it over me. Oh, your love so tenderly. There is nothing I must be. You come to me. Let me wake to your love, not by force, but enough. In the morning, let me see you are here. And I don't have to reach so far or become what I am not. That is grace that comes to me as I am. Pour it over me like the light upon the sea. Every breath becomes a place of grace. Pour it over me. Everything I'm meant to be finds its rest so naturally here in you. Softly falls your love. Your love. The pages open in my hands. No need to rush, no need to plan. The morning sits so quietly and waits with me. I used to think I had to say the right words in the right way, but here I find a different place where I am already known. Before I speak, before I try, you see me here, you see inside. There is nothing I can hide. You are here, still and known by you. Nothing I must prove, not a word I need to say to stay still and known by you. Everything feels simple, true. There is peace in being seen fully by you. You know the thoughts before they form, the quiet doubts, the hidden storms. Nothing here escapes your sight or leaves your light. And even when I don't feel clear or lose myself in what I fear, there is something steady still that knows me completely. Not by effort, not by will, but by learning to be still. There is truth I can receive. You are here, still and known by you. Not in what I say or do. There is nothing left to hide inside, still and known by you. And that is all I need, it's true. There is rest
interest in being seen fully by you. You search me, you know me, before I even try to be, and I don't have to become someone else or overcome. There is nothing left to hide in your eyes, still unknown by you. Everything feels made new. There is nothing I must prove to be with you, still unknown by you, and I will remain in truth. There is peace in simply being here with you. Quiet now, unknown. Well, usually it depends. A platform fee, stacked costs, a sales call before you see a single number. 1180. Light falls gently through the glass, resting softly where I am. There's a warmth I didn't chase, but somehow it found me. I used to look for something more, somewhere I had not been before. But here within this simple space, I feel your presence close. In the sunlight, in the air, in the way you meet me here, there is something I can taste. You are here, warm and near. You are closer than I thought you were, not beyond, not far away, but here you stay. Warm and near, you are in every breath, in every part. There is joy I didn't make, but I can taste. I don't need to chase the light or try to make this moment right. There is something in this place that feels like quiet grace. And even when the day moves on and this soft feeling isn't strong, there is something I can keep, a warmth that stays with me. Not by effort, not by will, but by learning to be still. There is something I can feel. You are here, warm and near. You are, even when I don't see far. There is something deep inside that reminds me. Warm and near you are, and I don't have to search so hard. There is joy in being here with you near. Taste and see in what is real, not far away, but here I feel. In every breath, in every place, there is goodness I can taste. Not imagine, not a dream, but living here with me.
Praise the Lord. Hallelujah. Nice to see you again, mga minamahal. At purihin ng Panginoon. Today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po yung likod. Ako pa rin. Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Alright. Salamat po. At tayo mag-i-start na sa ating Bible Study. Hello, Bong. Si Francis Magbanwa. Okay. Our coffee mate. Okay, thank you, Bong. Si Francis Magbanwa. No? God bless you more. Pagpalain kayo. Basta na kayo, Jola. No? Okay, God bless Francis Magbanwa. Our coffee mate. Baka hindi ka pa nagkakape. Katatapos ko lang. Okay, at wow, ating po paboritong balae. Lahat naman ng balae ko yung paborito ko. Fresh from Montalban, Rizal. Sister Leonida Lorica. Good evening po, Pastor June and Pastor Lily. God bless po. Ganun din po sa inyo. Pagpalain ka lubos ng Panginoon, balae. Leonida Lorica at Sister Ruby Rabino. God bless you more and more. Gusto na, Sister Ruby. Ano? Good evening po, Pastor June, Pastor Lily. Salamat. Lagi kang, you're always present, Sister Ruby. No? Tagal natin kasama yan. At Sister Bita, always present. Thank you, Sister Bita. Pagpalain ni Lord ang buong sambahin mo. God bless you more and more. And Sister Nora Manalo, pagpalain ka ng Panginoon. Sister Nora Manalo, God bless po, Pastor. Ganun din po sa inyo. At sana'y lagi namin kayo makasama. This is every Tuesday and Friday, 8 o'clock, 8 to 9. God bless you more, Sister Nora Manalo. Hello, Sister Carol Clara Alyaza, Secretary po ng ating church. Thank you, Sister Carol. Gusto kay brother na pagpalain ng Panginoon ang buong sambahin mo. Blessed evening po, Pastor, at sa lahat po. Okay, let's go na po, mga minamahal. At tayo po yung mag-pray. Malahin tayo, start po tayo. Heavenly Father, once again, we come before your presence in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of your name at upang maintindihan po namin malalim na bagay na nagmumula sa iyo. Salamat po sa gabing ito. Minsan pa magpapakahig ka sa amin at hindi lang yun kundi ang iyong salita lagi nagdadala ng kapangyarihan. Panginoon, release the power of your words and heal those who are sick right now in the name of Jesus. Yung mga kapatid namin na tatanghana na may sakit karamdaman o yung mga nanghihina, pagalingin mo po sila at ibalik mo ang kanilang kalakasan. Thank you, Father God, for your healing power, healing anointing, to the power of your words. Panginoon, marami din po salamat sa gabing ito sapagkat binubuksan mo ang salita sa marami pang tao at yung mga unsaved, mga unbelievers will be saved by your grace, Panginoon. Lord, ikaw po ang Diyos na nagliligtas ng marami pang kaluluwa. Tumatawag hanggang ngayon na mga tao maliligtas. And those who come to you, Lord, whoever believe and receive the Lord Jesus Christ will be saved. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo po kabutihan. Thank you, Father God, for blessing your people. In Jesus' mighty name, amen, amen, amen. Hello, Brother Tom. Tom and Ida are watching. Yan po. Tagal natin kasama si Brother Tom. Thank you, Tom, at saka Ida. God bless you more and more. Si Brother Geds, lagi rin natin kasama. Okay, thank you, Brother Gedo. God bless you more. Matagal na po natin kasama yan sa church panahon pa ng hapon. Panahon pa lang. So, po rin ang Panginoon. Salamat, Brother Gedo. Yan yung pinakamahusay na barbero ng araw dito sa San Pablo. Ngayon yata, nagpipinta ka na, Okay, thank you, Brother Geds. At let's start our Bible study, mga minamahal. Patayin ko lang po itong ating ginamit na kanta.
medyo jazzy tayo ngayon, no? Para maiba naman. Okay. So, purihan Panginoon, ihanda niyo po inyong mga Bible, ano? Tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. So, praise God. Ating pong paksa sa gabi ito ay part 4, ika-4 na bahagi ng ating pong mahabang series of lesson about discipleship. Ang title po, The Marks of a True Disciple of Christ. Ang mga palatandaan ng tunay na alagad ng Panginoong Jesus. Mapasin nyo, sabi Mark, hindi lang Mark, hindi lang iisa, maraming palatandaan. Okay. So, diretso na po tayo, hindi tayo kulay sa oras at I pray na matapos natin po ito. There are 6 marks of a true disciples. 6 po yan. Ito mga nakaraang linggo, inisa-isa natin. Bawat mark, inisa-isa natin. Pero ngayon, tatapusin po natin yung 3 pa. May natitirong 3. So, number 1, isa sa mga palatandaan ng isang tunay na alagad ng Panginoong Hesus, kasi nga ang dami nagkalat na mangangaral, sabi nga ng Panginoon ay mag-iingat sa mga wolves in sheep clothing. Na sa labas ay nadadamitang tupa, pero sa loob ay lobong maninira. At napakarami po naglabasan ngayon yan. So, at pati na yung mga tunay na mga manampalataya, nadidisib nila, yung mga hindi malalim ang pundasyon. Kaya ating pong tinatalakay ang mga basic Bible study nito, kasi para maging malalim tayo, basic ito, pero ating pong hinuhukay yung kalaliman. Okay, so hindi ko may dala ng Bible o nangangaral ng salita ng Diyos ay sa Panginoon na. In fact, napakarami na pakawalan ni Satanas nangangaral ng salita ng Diyos, nangangaral ng Bible, nagpapanggap. Pero malalaman natin sila sa pamagitan ng mga palatandaan na ito. Paano natin makikilala ang mga tunay na alagad ng Panginoong Hesus? Number 1, He has the true gospel of Christ. Lalaki natin paulit-ulit. Dala-dala niya ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At ating pong binasa ang 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 4, na sinasabi dito na tayo ay ligtas. Ligtas na tayo. At present, we are already saved. Pero merong bali. Kung patuloy nating panghahawakan, if you are saved, sabi dito, if you hold firmly to the word which I preached to you, sabi ni Apostol Pablo, maliban na kayo nanampalataya ng walang katuturan. So, ang salvation is right now. At present, we can be saved. Pero pag pinag-ilahan po natin ang topic na salvation or the assurance salvation, mapansin nyo that salvation is past, nakaraan, present, pangkasalukuyan, and future, panghinaharap. Ang past, yung na-born again tayo, yung ating patay na espiritu, ay muling binuhay, binigyang buhay ng Panginoong Hesus, ipinanganak sa kaharian ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, if any person is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. At sinabi rin sa 1 Peter chapter 1 verse 23 na tayo'y na born again, ipinanganak na maguli sa pamagitan hindi sa pamagitan ng binhi na may kasiraan, kundi sa pamagitan ng binhi na walang kasiraan, immortal or eternal seed, which is the Word of God. So ang ginamit ng Panginoon na tool or agent para tayo maka-experience ng kapanganakan sa kaharian ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Okay, malinaw po yan. Kaya, hindi ka pwedeng ma-born again kung hindi ka pa nakakapakinig ng salita ng Diyos.
Ano? Hindi ka pwedeng magkaroon ng pananampalataya unless you already heard the Word of God. Kasi nga, Romans 10:70, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ano? So bago ka magkaroon ng pananampalataya, kailangan makarinig ka ng salita ng Diyos. Doon ang gagaling ang pananampalataya na bigay ng Diyos sa atin. By hearing and accepting or receiving the Word of God, tayo ay tinataniman ng Diyos ng pananampalataya sa puso natin, and that faith is not ordinary faith. That faith is salvific or faith for salvation. No? Pananampalataya na nagliligtas. Galing din yan sa Diyos. At ang kailangan lang ay makinig, mapakinggan at tanggapin ang salita ng Diyos. Doon gagaling ang pananampalataya. Ano? Baligtad sa mga kaibigan natin Baptist, sa mga kaibigan natin Calvinist. Sa Calvinism kasi, sa Reform, bago ka pa makarinig o manampalataya, na born again ka na. Paano nangyari yun? Ang instrumento nga o ang agent na gagamitin ng Panginoon para maborn again isang taong makasalanan, ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. Okay, sinabi niya sa John chapter 3, verse 3 and 5, na except a man be born again, he can enter into the kingdom of God. Except a man be born of water and Spirit, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, hindi mo maintindihan, hindi ka papasok, hindi ka ipapanganak ng muli sa kaharian ng Diyos unless a man be born of water and Spirit. That water is not water baptism. That water is the Word of God. Yes. Sinabi sa Ephesians 5:26, na tayo ay nilinis sa pamagitan ng tubig sa makatuwid bagay ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, iginaya yan sa tubig kasi ang salita ng Diyos naglilinis. Sabi rin ni Jesus sa John chapter 15 verse 3, kayo ay malilinis na. You are already clean. Malilinis na kayo sa pamagitan ng salita ng Diyos na kanilang tinanggap. Ang salita ng Diyos parang tubig naglilinis, nagpapabanal. Nagiging banal ang isang taong makasalanan kapag tinanggap na ang salita ng Diyos. Merong power ang salita ng Panginoon. Sabi nga ni Jesus sa kanyang pananalangin sa Ama, John 17 verse 70, Father, sanctify them by your truth. Your word is truth. Ama, pakabanalin mo sila, yung aking mga alagad, sa pamagitan ng iyong salita. Ang iyong salita ay katotohanan. So, the Word of God has power to cleanse us. The Word of God has power para tayo panganak sa kaharian ng Diyos. The Word of God has power to make us holy. Okay? So much for that. So, makikita natin na importante talaga ang gospel. Sabi nga sa Romans chapter 1 verse 29, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jew and then to the Gentiles. Ang salita raw ng Diyos, the gospel, is the power of God para iligtas ang mga taong makasalanan. Okay? So, mahalaga ang true gospel. Kapag fake na gospel ang tinanggap mo, hindi ka mabuborn again. Yung mga kulto, hindi sila na born again. Ang gagaling nila sa Bible, meron silang hawak na Bible, nakangaral, yung iba kumakatok pa talaga, nag-house to house, yung iba nakikipagdebate, magagaling pa sa debate, dahil well-trained sila sa debate. Pero the problem is, they are wolves in sheep clothing. Isa kakatok sa bahay niyo yung kulto, mamimigay ng tracts, may dalang Bible. Sinasabi nila, Bible sinusunod nila, pero actually, yung itinuro ng kauna-unahang leaders nila, ang sinusunod nila, yung kanilang doctrine, ang kanilang kultong pananampalataya. Okay. So, marami pong ganyan. So, kaya titingnan natin, ang tunay na alagad ni Jesus, ang daladala true gospel. Una, ang true gospel, nangangaral na si Jesus ay Diyos na naging tao or nagkatawang tao. Yan true gospel.
Nangangaral na si Jesus ay namatay at siya ay muling nabuhay para namatay siya sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan at siya ay nabuhay na maguli upang ang lahat ng sasampalataya tatanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magiging anak ng Diyos. That's the true gospel. Laging ang sentro si Jesus sa true gospel. Pag hindi si Jesus ang center ng gospel, kundi yung kanilang samahan, yung kanilang, parang yung isang church na cult, sabi nila, unless maliban na ikaw ay maging miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas. Pag tingnan mo, ano ba yung Iglesia ni Cristo? Yung kanilang samahan, yung kanilang church. Hindi si Cristo ang nagliligtas, kundi yung kanilang church daw. Hindi pwede maligtas. Ang church ay kalipunan ng mga taong inipon ng Panginoon, ginather at ginawang katawan ni Kristo, the body of Christ. That is the church. Church is not a building. Church is not an ordinary organization. Church is people, composed of people na iniligtas ng Panginoon. Okay. So, hindi church na nagliligtas si Jesus. Hindi ka maliligtas sa membership, personal na pakikipagrelasyon sa Panginoong Yesus ang kailangan. Okay. So that is the true gospel. Kapag kami gospel nagsabing ang kaligtasan hindi magmumula sa kamatay, pagkabuhay ng maguli Jesus ay tumakbo na kayo, hindi sa Panginoon. Pag ang tinataas ay yung founder ng kanilang reliyon, hindi sa Panginoon. Pag pinapalitan si Jesus, pag ibinababa si Jesus, hindi yan sa Panginoon. Pagka bukod kay Jesus, dinadagdagan si Jesus. Bukod kay Jesus, kailangan may dadaanan pa kayo. Na ibang mediator. Dadaan kayo kay San Juan, kay San Pedro, kay Maria, kay Pablo. At yan ay ating mga mananalangin na dadalhin tayo sa kaharian ng Diyos. And that is a false gospel. Na teaching po yan. Dahil walang ibang mediator at walang ibang pwede tayong gamitin na padrino para tayo makarating sa langit, kundi ang Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus, John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me or by me. Si Jesus talaga ang sentro ng kaligtasan. Si Jesus ang gospel. He is the good news. Kaya ang nagdadala, ang tunay mga alagad ay may dala-dala yung talagang gospel of the Lord Jesus Christ. Okay. Number 2, another mark of a true disciple ay he has unconditional love. Siya ay ipinanganak na maguli sa kaharian Diyos at ang nanganak sa kanya ay ang Diyos. Literal na nangyari yan. Ang nanganak sa atin ay ang Diyos. Pinanganak tayo ng Diyos na nasa langit through the gospel, through the word of God and His Holy Spirit. Sa pamagitan ng word of God at ng Holy Spirit, na-born again tayo sa kaharian ng Diyos. At nung tayo ay na-born again sa kaharian ng Diyos, pinanganak tayo ng Diyos literal. God is now our very own Father. Ipinanganak, niluwal tayo ng Ama. Who is God and what is God? ang tunay na Diyos natin, ang ating tunay na Ama, ay pag-ibig. Siya ay puspos ng pag-ibig, nilikha niya lahat ng bagay, nilikha niya ang tao, nilikha niya lahat ng bagay sa buong universe para sa tao, at He loved us so much. At yan ang dahilan kaya nilikha tayo ng Ama dahil sa kanyang pag-ibig. Because God is love. Sabi nga ang hindi sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, the one who does not love does not know God because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. And 2,000 years ago, para mailigtas tayo ng Diyos, bumaba ang Diyos mula sa langit at nagkatawang tao. And His name is Jesus. Jesus is love personified. Pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao. See? So, pinanganak. Kaya kapag isang taong
salbahe, makasalanan, tunay na na-born again sa kaharian Diyos, at tunay na ipinanganak siya ng Diyos sa pag-ibig, anong merong kalikasan siya? Inaalis ng Diyos yung lumang satanic nature natin, lumang Adamic fallen nature, lumang sinful nature natin, inaalis ng Diyos sa ating pagkataon loob at pinapalitan tayo ng Diyos ng kalikasan ng pag-ibig. We have now the nature of God in us, dwelling in us. We have that divine nature, and one of that divine nature is the love of God, no? Which shared in our hearts. Tayo binigyan ng Diyos ng pag-ibig niya, binuhos sa ating puso ang pag-ibig niya, at ang pag-ibig niya nanana sa ating puso. Kaya imposible na ang taong born again, pinanganak sa kaharian Diyos, tunay na alagad ng Panginoon, ay hindi mapagpatawad, hindi lumalakad sa pag-ibig. Kasi another mark of the true disciple ay meron siyang buhay ng pag-ibig. No, makikita sa buhay niya na siya ay pag-ibig, love, no? The walking love. Kasi Jesus ay love personified, ikaw naman ay the walking love of God. Ano? Ang naglalakad ng pag-ibig ng Diyos. At makikita sa iyong pagkatao ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo ito ginagaya o hindi mo ito trying hard, no? Kundi kusang lumalabas sa iyo. It becomes part of your nature. Ang alin? Ang ibigin mo ang tao, maging ang makasalanan, inibig mo at gusto mo siyang maligtas, no? Ganyan pag-ibig ng Diyos. At maging yung mga taong gumawa ng masama sa iyo, willing ka na patawarin mo sila. Yes, at yan pinangaral sa ating Panginoon sapagkat kung hindi daw tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Ama. At sabi nga ni Jesus sa kanyang mga alagad, mga ibigan kayo sa isa't isa. At sa pamagitan, gaya ng pag-ibig ko sa inyo, sa pamagitan ng pag-ibig na ito sa isa't isa, makikita ng lahat ng tao na kayo tunay na mga alagad ko kung kayo nag-iibigan sa isa't isa. People will know that you are my disciples if you love one another. So, another mark of a true disciple is, he is love. Okay? Now, number 3. Another mark of a true disciple, siya ay merong obedience and servanthood. No? Obedience and servanthood. Lagi siya sumusunod. Sabi nga ni Jesus, yung tunay na alagad niya, yung umiibig sa kanya, totoo naman, di ba? Kung tunay kang alagad, ikaw yung iibig sa Panginoon. At basahin natin John chapter 14 verse 21. Sino man yung umiibig sa Panginoon? The one who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. And I will love him and I will reveal myself to him. Sabi ni Jesus, ang tunay na alagad niya, yung labubuhay, lumalakad sa pag-ibig. Ang tanong, sino naman yung umiibig talagang tunay sa Panginoon? Maraming mapagpanggap, kunyari, lumalakad. I love you brothers, I love you sister. No? Pero iba namang klaseng pag-ibig. No? Ang pag-ibig ng Diyos, ano yan? The highest kind of love is God kind of love. So, ito yung pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na hindi nagsasawa. Pag-ibig na walang kondisyon na magsasabing, ibigin kita kung magpapakabait ka, kung ako man ay iibigin mo rin, o kung magiging tapat ka, saka kita mamahalin. Hindi ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan nyo, kung bakit tayo iniligtas ng Diyos, sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon. Bagaman tayo makasalanan, bagaman tayo dati anak ng dyablo, nakuha ng Diyos na tayo ay mahalin. At isinugo niya si Jesus para bayaran ang ating mga kasalanan. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na parusahan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's John 3:16. So, ang tunay na umibig sa Panginoon ay ito, yung meron ng salita ng Diyos at sinusunod, iniingatan, sinusunod ang salita ng Panginoon. Pagka meron kang Bible, tapos sabi mo, ikay anak ng disciples,
ang buhay mo ay buhay mo kasalanan at ayaw mo sundin yung pinapangaral sa salita ng Diyos, baka hindi ka pa ipinapanganak sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito na ipinanganak sa kaharian ng Diyos, meron siyang God's love nature. Meron siyang God's divine nature, which is love. Okay? So, kita nyo naman, yung si Jesus mamatay na sa krus, inihingi pa niya ng tawad yung mga gumawa ng yung bumugbog at nagpako sa kanya. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Inihingi ng tawad. Ganyan din si Stephen, bago mamatay, pinagbabato siya at nung siya naghihingalo na, nanalangin sa Ama na, Ama, Panginoon, wag mo ibilang sa kanila ang mga kasalanan ito. Inihingi nga ng tawad. Ganyan din yung naging alagad, disciple ni John the Beloved, na si Polycarp, nasa history ng church ang pangalan niya. At nung siya ay sinunog, dahil tinali sa poste at sinunog, sinilaban siya. At habang siya ay nagliliyab, ay sumisigaw siya, Panginoon, patawarin mo sila sa ginawa nilang ito sa akin. Gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos nasa kanila na maging ang mga gumawa ng masama, kaya nilang patawarin. Yan ang tunay na disciples of Christ. May marka, mayroong palatandaan. Siya ay pag-ibig ng Diyos at nabubuhay, lumalakad sa pag-ibig ng Diyos. Okay. So, ngayon, another thing, ang tunay na disciple ni Jesus, obedient siya sa Panginoon, masunurin. At palagi siyang merong servanthood attitude. Hindi siya bossing, kundi mapaglingkod siya sa lahat ng tao, mapaglingkod siya sa Diyos. Kaya yung kanyang paglingkod sa Diyos, nagre-reflect, nagagawa niya maglingkod sa tao. Kahit pinakamababang tao sa mundo, kaya niyang hugasan ang paa. At siya ay magmistulang mababang tao na gumagawa ng pinakamababang gawain ang paghuhugas ng paa, maruming paa ng ordinaryong tao. Kaya niyang gawin niya. Bakit? Sapagkat siya ay may servanthood attitude, siya ay kalarawan ng Panginoong Hesus, siya ay masunuri sa Panginoon, at yan ang another marks of a true disciple, obedience and servanthood. Okay? Gaya naman ni Jesus, sinasabi sa Philippians 2:5-8 na siya ay naging servant, naging alipin, naging masunurin sa Ama hanggang sa umabot siya sa kamatayan sa krus, na siya'y sumusunod at meron siyang servanthood attitude. Okay, so that's another mark of a true disciples, obedience and submission, obedience and servanthood. Okay, then number 4, self-denial and sacrifice. Ang tunay na alagad ng Panginoong Hesus, hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. Nabubuhay lang siya para sa Panginoong Hesus. At kapag ikay nabubuhay, hindi na para sa iyong sarili, nawawala yung selfishness, pagiging makasarili. Nawawala yun rin yung self-centeredness. Kung ikaw ay mangangaral, evangelist, at nangangaral ka, tapos at pinapangaral mo ay mas marami pang patotoo ka sa mga nagawa mo, sa mga kabutihan mo, at tinataas mong iyong pangalan, instead na pangalan Jesus ay taas mo, baka hindi ka tunay na alagad ng Panginoon. Dahil ang tunay na alagad ng Panginoon, namatay na sa luma niyang sarili. Namatay na sa luma niyang pagkatao. At hindi na siya nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa kanya. Wala na yung self-centeredness. Napapalitan ng Christ-centeredness. Okay, basahin natin ang Galatians chapter 2 verse 20 na sinasabi dito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa Tagalog, sabi dito, ako'y namatay na nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, dito sa pisikal na katawan, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus,
na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Yan ang tunay na alagad ng Panginoon. Another mark of a true disciple, meron siyang self-denial and sacrifice. Ano ibig sabihin self-denial? No? Hindi na siya nabubuhay. Tinanggi niya na yung kanyang dating buhay. No? At ang nabubuhay sa kanya, ang Panginoong Jesus. No? Yung sabi nga ni Paul sa King James, I am crucified with Christ. Sino yung I am? Yan yung dati mong pagkatao. Yan yung self-centeredness mo nung araw. Ako, alam mo, kung hindi dahil sa akin, hindi lalaki ang church na ito. Alam mo, kapatid, bago pa ako ang kauna-unahang membro sa church na ito at kami ni Pastor ang nagtayo ng church na ito at kung hindi dahil sa amin at lalo na sa akin, hindi matatayo ang church na ito. Nako, mag-ingat ka kapatid, that is self-centeredness at pagmamapuri sa iyong sarili. At yan ang kalaban ng Diyos at kinamumuyan ng Diyos yung pride, exalting yourselves. Yung pride na siyang mother of all sin, kinamumuhian niya ng Diyos. And remember this, hindi ito gawbiro. The sin of pride can bring you to hell. Kaya kang hatakin ng sin of pride papunta sa impyerno. Because pride is the mother of all sins. Name it, lahat ng kasalanan. Yan ay bunga ng pride. Pagiging makasarili, self-centeredness, selfishness, and that is pride. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 5, God resists the proud but gives grace to the humble. Ang binibigyan lang ng Diyos ng kanyang biyaya, ng kaligtasan, biyaya ng kalakasan ay ang mga humble sa harapan ng Diyos. Yung mga tao na inalis na yung pride, yung mga tao na hindi na self-centered, yung mga tao na yung kanyang pagiging sarili ay naipako na kasama sa krus ng Panginoong Jesus 2,000 years ago. Yung I am crucified together with Christ, yun yung iyong ego, yung iyong lumang pagkatao na puno ng pride, puno ng kasalanan, puno ng kabulukan, na sinasabi mo na ito ay namatay na, napako kasama ni Kristo sa krus. No? So, hindi ka naman namatay, hindi mo naman inabot si Jesus, pero you can proclaim na kasama ka namatay ni Kristo sa krus. Ibig sabihin, wala na yung luma mong pagkatao. Maging anumang kasalanan na nagawa, pinatawad din ng Diyos. At ngayon makikita sa iyo, hindi na yung luma mong pagkatao, kundi si Kristo na nabubuhay ngayon sa iyo. Ang nakikita nila. Yes. Marami mga hive killer, pusakal na magnanakaw, mamamatay tao, nung sila ay na-born again. Nag-iba na ang kanilang buhay. Dati hate nila ang tao, ngayon mahal na mahal nila ang mga tao. Yes, nababago. Ang tunay na alagad ng Panginoon, pinanganak sa kanyang Diyos, may bagong pagkatao. At sabi nga dito, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Ibig sabihin nito, si Jesus na ang iyong Panginoon, hindi na ikaw. Hindi na ikaw nabubuhay kundi si Jesus sa iyong buhay. Ang may kontrol ng buhay mo, si Jesus. Bakit? Ikaw ay tunay na alagad ng Panginoong Yesus at yung lumang pagkatao, yung I am, yung ako ang bida, ay napako na sa krus. Namatay na. Remember, nung nag-rebelde Satanas sa kingdom of God sa langit, ang sabi ni Satan, ako'y aakit sa langit at magiging kagaya ako ng Diyos. Isaiah 14 verse 12 at pababa, sinabi doon sa mga talatang yun, I will ascend to heaven, I will become like God, and I will be worshipped by the angels of the Lord.
Pangarap niya siya sambahin, ano? Masyado siyang humanga sa sarili niyang kagandahan, no? At siya daw sasambahin ng mga anghel sa langit. Ako, I think 11 times yata binanggit, ano? Basahin nga natin mga kapatid, ano? Para makita natin yung I ni Lucifer. Isaiah 14 verse 12. Tingnan nyo. Sinabi rito, ano? Sabi dito. Verse 12 muna tayo. Isaiah 14 verse 12 pa ba? How you have fallen from heaven, you star of the morning. Si Satan po ito, si Lucifer, called star of the morning. Yung salita Lucifer, from the Latin word po yan. Ibig sabihin, star of the morning. Yung star of the morning o salitang Lucifer, hindi po yan pangalan ni Satanas. Yan ay kalalagayan yan, title niya yan. No? Yan ay mataas na posisyon niya yan nung araw. No? Pero siya'y bumagsak. Tala na bumagsak. You star of the morning, son of the dawn, you have been cut down to the earth. You who defeated the nations. Verse 13. But you said in your heart, I will ascend to heaven. Isa yun, I will raise my throne above the stars of God. Dalawang I. And I will sit on the mount of the assembly. Uupo ko sa kahit taasan, parang Diyos. May sariling trono. At tatlo yun. In the recesses of the north. I will ascend above the heights of the clouds. Magpapakataas ako. Ako ay itataas at magpapakataas. No? Na higit pa sa kataasan ng mga clouds. No? Ibig sabihin magiging mataas ako sa kanino mang pinakamataas. No? Ambisyoso si Satanas. No? Apat na yun. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. At gagawin ko sarili ko, kagaya ako ng Diyos na kataas-taasan. 5. I will make, 5 pala yun, no? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang pala. At sabi ng Panginoon, nevertheless, you will be brought down to Sheol, to the recesses of the feet. Gayunman ikaw ay dadali, bubuluso ka, itatapong ka sa kalaliman, no? At sa underworld, at doon sa hukay, sa kalaliman, doon ka nababagay, no? Kaya, ang nagpapakataas, ibababa ng Diyos ng napakababa, at ang nagpapakababa, itataas naman ng Diyos. Remember sa 1 Peter chapter 5 verse 6, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, and He will exalt you in due time. See? So, yung I, ako, huwag kayong magsasalita o magkukwento. Alam nyo, ako, yan po ay galing sa lumang pagkatao ninyo. Yan ay fallen nature naman na natin kay Satanas. That is the nature of the devil. I am. Ano? Actually, isa lang ang may karapatan magsabing I am. At yan ay ang ating Diyos. Ang Panginoong Hesus, siya yung great I am sa Old Testament at siya rin yung I am ngayon. No? Sa Exodus chapter 3 verse 14, sabi ni Moses, Panginoon, inutusan si Moses na pumunta sa Egypt, makipag-usap kay Pero. Sabi, Panginoon, ano sasabihin ko sa mga kababayan ko, mga Hebreo, sino yung nagsugo sa akin? Sabihin mo, I am has sent you. Sabihin mo, isinugo ka ni ako nga. See, that I am was the Lord Jesus Christ. At sabi sa John chapter 8 verse 58, sabi ni Jesus sa mga Jew na hindi sumasampalita sa Kanya, hindi nyo ba alam, Abraham kayo ng Abraham hindi nyo ba alam, bago pa ipanganak si Abraham, nandoon na ako. Before Abraham was born, I am. Ako nga. Ako yung I am sa Exodus 3:14, yung nagpakita sa burning bush kay Moses. Ako yun.
Si Jesus yon. Yes. At si Jesus yung naglabas, nagligtas sa mga Hebrew people sa pagkaalipin sa kamay ng mga Egyptians. At sinabi po yan sa Jude chapter 1 verse 5 that through Jesus or through Moses inilabas ni Jesus ang mga sa pagkaalipin ang mga Hebrew people. Tinukoy mismo ang pangalang Jesus. Sa mga lumang salin ay the Lord saved them or brought them out of Egypt through Moses. Lord ang siyasabi. Pero maraming much older manuscript, mas luma pang manuscript, mas reliable manuscript na nakuha ngayon, nahukay, at ang nakalagay ay Jesus saved them from slavery sa kamay ng mga Egyptian. Tinukoy mismo si Yahweh ay si Jesus. Jude chapter 1 verse 5. Kaya humanap kayo mga modern translation like Net Bible, I think sa CSB, Net at CSB, I think, NIV rin yata. Marami mga modern translation. Ginagamit yung much older manuscript na kinopyahan ng original language. Okay, so much for that. Now, so that is another mark of a true disciples, yung self-denial, self-sacrifice. Sabi nga ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 23, then he said to them all, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Ang tunay na alagad ng Panginoong Jesus, mayroong pagtitiis. Lumalabas sa pagtitiis, hindi yan bumibitaw kahit patayin mo. Hindi niyan itatatwa ang Panginoong Hesus. Kahit anong gawin mo, hindi niya ipagpapalit ang Panginoong Hesus sapagkat siya'y tunay na umibig sa Panginoong Hesus, sapagkat siya'y tunay na disciple ni Jesus. That is another mark of a true disciple. Self-denial and sacrifice. Okay? Naalala ko sa communist land, nahuli yung isang pamilya. Pinapadinay. Deny niyo si Jesus. Sabi nung ama ng tahanan, hindi. Bakit namin dideny siya? Jesus is our Lord. Sa hindi mo dideny, may hawak na parang ice pick o isang matul sa bagay, nakatutok sa tenga ng anak niya. Isa, dalawa, tatlo, ayaw mo? Shuk! Patay yung anak niya. Kinuhulit yung isang anak. Itatanggi mo ba si Jesus o hindi? Hindi ko itatanggi. Shuk! Patay din. Then next, yung kanyang wife. Itatanggi mo? Hindi. I will never deny Jesus. He is our Lord. Shuk! Patay yung asawa. And finally, siya na. Ayaw mo talaga i-deny. Ayoko. Si Jesus ang Panginoon namin. Shuk! Patay. Namatay sila kay Kristo. At yan sinasabi ni Jesus na to live is Christ, to die is gain. At sila yung may mataas na karangal at posisyon sa kaharian ng Diyos sa kabilang buhay, who never denies the Lord Jesus Christ. Ganon po yan. Marami ngayon, pag nagipit, natakot, makakasuhan ako. Sige, makikipag-compromise na sa kasalanan. Makikipag-compromise na sa kasalanan. At kahit magsinungaling, kahit mapapunta sa takot na makulong, i-deny na niya. Yun totoo. You're not a true disciple of Jesus kung gano'n. Kasi tunay na disciple of Jesus, hindi siya aalis sa katotohanan. At mananatili siyang paglalaban ng katotohanan sapagkat tayo ay anak ng Diyos, anak ng pag-ibig, at isa rin sa kalikasan ng Diyos, hindi lang pag-ibig. God is truth. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. See? Kaya kung ididinay mo ang katotohanan at kumakampi ka sa kasinungalingan, para wag ka lang makulong, tatanggapin mo na, sige, dito na ako. At magsisinungaling ka, hindi ka tunay na disciple si Jesus. Yes, ikaw ay isang fake na Kristiyano. At alam mo naman, ang fake na Kristiyano kung saan pupunta. Ang Diyos ang nakakaalam. At sabi ng mga
naka-experience, near-death experience, there are many fake Christians in hell right now. Christians who denied the Lord Jesus Christ. Christians who denied the truth. Pag na-pressure, lumalabas yung tunay na kulay. Merong isang tunay na pangyayari sa communist land din, at sila'y nag-gathering, nagtitipon-tipon, worship service, then bigla merong humihingal-hingal. Magtago kayo, bakit? May dumadating ng mga sundalo. Baka tayo mahuli. Naku, inabutan na nga sila. At mga nakasandatang de baril. At sabi ng mga sundalo, yung pong hindi mga Kristiyano dito sa loob ng church ito, dumabas. Maiwan yung tunay na Kristiyano, isa-isa naglabasan. Yun daw hindi tunay na Kristiyano, magsilabas. Hindi isa-isa naglabasan. Hindi lumabas yung pastor, tsaka yung isang ewan ko, assistant yun. Siguro yung iba na, kung ilan yung natira doon. At ang daming lumabas. Yung hindi raw Kristiyano magsilabas na. At sa isip nila, tapos na. Kasi kung hindi tayo lalabas, amin natin Kristiyano tayo, pagpapatayin na tayo. Yan nasa isip nila. Pero na nakalabas na, ang sabi ng mga sundalo, kailan po ba? Kailan ba ang tunay na Kristiyano? Sabi, gusto ko malaman nyo mga kapatid na kami may Kristiyano rin. Sinuot lang namin ito para makatiyak kami kung sino sa inyo mga tunay na Kristiyano. Naku, nakakahiya yung mga naglabasan. Natakot ka agad. Tinesting lang natakot na. Totoo daw istorya sa communist land. Nakakahiya yung mga nagsilabasan. Consider na tinatuan nila ang Panginoon. Itatuan mo na ikay Kristiyano, tinatatuan mo si Jesus. At itatuan mo si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. Unless you repent. Okay? So now, isa na lang, hindi, meron pa. Meron pang number 5. Another mark of a true disciples, continuous transformation. Nagpapatuloy yung paglago niya, hindi stagnant. Nagpapatuloy sa lumalago. Hindi siya nagbabackslide, hindi siya nanlalamig. Kasi pag nanlamig ka, stop ang growth mo. Pag mag-backslide ka, stop din ang pagiging Kristiyano mo. At ang backslider at ang lukewarm Christian, tatapatin ko na kayo, will go to hell. Yes! Makipagtalo na sa debate, gusto makipagtalo, I tell you, ang mga backsliders, pag inabot ng kamatayan at ang mga lukewarm Christians, masusumpungan nila ang sarili nila sa katapusan buhay, nasa impyerno pala sila. Sapagkat mismong si Jesus ang nagsabi, ang sino mang tumatalikod sa akin, ang kaluluwa ko'y hindi malulugod. At sinabi rin sa Book of Revelation, I think sa chapter 3, verse 16, you are lukewarm. You are neither hot nor cold. You are lukewarm. I will vomit you. Isusuka kita sa aking bibig. Pag sinabing isusuka, ilulura kita sa aking bibig, isusuka kita, that means you are already rejected by God. Yes, sino? Yung mga malahininga. At ang mga malahininga, stagnant. Parang stagnant water yan. Hindi free flow sa river. At yung stagnant water na naiwan sa pampang, nabubulok yan, nangangamoy. At yan ang paboritong itlogan ng mga lamok. At paborito ng mga insekto na marumi, at doon sila nangingitlog, doon sila nandoon sa maruming, mabahong, stagnant water, na dati ay kabahagi ng fresh water na dumaloy mula sa rivers, pero sila ay naiwan sa pampang. Hindi na nakabalik doon sa dapat patutunguhan. Ganyan mga Kristiyano na nagbabackslide o nanlalamig, nagigi-stagnan at akala nila ligtas pa rin sila. No, sir. You will find yourself in hell in the future. Kaya ngayon pala, sabi ko na sa inyo, ingatan nyo ang inyong salvation na bigay ng Panginoon.
At sinabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, we are saved if we will hold firmly to the message of the gospel. Ligtas tayo if, no? Kung, paano kung hindi mo pinanghahawakan ng salita ng Diyos? Tumalikod ka. Hindi ka masasave. Alam nyo, sa loob ng maraming panahon, I'm already 40 na mahigit na taon na pagiging Kristiyano ko. Na ang dami ko na pagdaan doktrina. At una-un doctrine na rinig ko noon, ay tayo, once you're saved already. Tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Sa baptism naman, tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na forever. Kahit magkasala ka pa, may tataka ng Holy Spirit, ligtas ka kasi you are owned by God. That is not true. No, walang ganyan. Ginawang very cheap ang salvation. The doctrine of salvation or the gospel of salvation, ginawang mumurahin, ginawang corny, ginawang pinadali, pinagaang na hindi ganyan. Binigay ni Jesus ang kanyang banal na dugo for the gospel para tayo maligtas. Tapos gagawin mong very cheap, mumurahin lang yung gospel. Hindi ganyan. No? At yan yung unang-unang narinig ko na pinapangalan mga Baptist, Pentecostal, Evangelical. Bandang huli, natutunan ko sa Bible mismo through the Holy Spirit. Yes, we are saved. We've been born again. And after being saved, we must bear fruit. Anong fruit yan? With good works. Na siyang ebidensya na talagang tayo ay tagalangit. Talagang ebidensya na tayo ay anak ng Diyos. Ebidensya na tayo ay mga sanga na nakaugpong sa puno ng ubas. At sabi ni Jesus, John chapter 15, ang sangang hindi nagbubunga ay pinuputol at natutuyo at itinatapon sa apoy. Tayo mga sangang yan, hindi raw nagbubunga. What is that fruit? The fruit of good works. Now that we are saved already, ang gagawin natin hindi na yung bulok na gawain sa libutan, kundi gawain na ikalulugod. Lalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21, 22, sa araw na yun, marami magsisipagtawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi ba nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan? Gumawa kami ng himala sa iyong pangalan. Healing the sick, casting out demons, doing miracles. Kung magkagayon, sasabihin ko sa kanila, magsilayas kayo, mapaggawa ng katampalasanan. Kailanman hindi ko kayo nakilala. Sino makapapasok sa kaharian ng Diyos? Yung mga tumutupad sa kalooban ng Ama. Kita nyo? Kita nyo? Kaya hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, hindi ko mo siya ay born again, talagang hindi na siya mapapahamak sa impyerno. Pag nagpabaya ka, naku, sa impyerno ka pupulutin. Yun nga, sabi ng mga testified people who went to hell, they had that experience. Sabi nila, all Christians believe that they are all saved. At kapag sila namatay, they will go to heaven. But that's not true. Dahil maraming Kristiyano, compromiser, carnal, no? Nabubuhay sa laman, mahal pa ang sarili nila, mahal pa ang sanlibutan kaysa sa Panginoon. They will go to hell. Kaya ingat. Kaya sabi ng Panginoon work out your own salvation. Ngayon, ligtas tayo, pero we have to work out our salvation. Maglumangan tayo sa kabanal ni Kristo. Sundin natin ang kalooban ng Ama. Mabuhay tayo sa good works. Yes, hindi po ako naniniwalang naligtas tayo na sa pamagitan ng mabuting gawa. No? Good works cannot save us. It is our faith in the Lord Jesus Christ by grace na tayo ay naligtas. By faith. Hindi by good works. Kasi mga Buddhist, Hindu, Islam, lahat nila good works. Pero ligtas ba sila? Hindi. All of them will go to hell. Bakit?
Una-una, wala silang Savior. Pangalawa, base ng kanilang pundasyon, ang base at pundasyon ng pananampalataya, sa mabubuting gawa na hindi naman pwedeng ariing sakdal ang tao by good works. Only the works of Christ can give us eternal life, can give us salvation. Ephesians 2:8, we've been saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Yes, totoo yan. But, now that we are saved, anong next step? We must bear fruit. Fruit of ano? Fruit of good works, fruit of righteousness, fruit of holiness. We must live according to the Word of God. We must follow or i-consider natin, din natin, manahan tayo sa kalooban ng Diyos. We must walk in His holiness, in His righteousness. So mga kapatid, ingat tayo. No? So, ano pa? May isa na lang po. Tapusin natin to para ibang topic na next week. So, continuous transformation. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, nagpapatuloy na mabagot, lumago spiritually, hindi stagnant Christian. But we all, with unveiled faces, looking as in a mirror at the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. Araw-araw nababago tayo sa kinatitingin, kinababasa, sa salita ng Diyos. We are being transformed into the likeness of the Lord Jesus Christ. And of course, as we read the Word of God, we must obey the Word of God. We must submit to God's Word. At tayo magiging kamukha ni Jesus every day. Nababago tayo, lumalago tayo every day. Hindi stagnant Christian. Nakagaya ng, ang tawag dito, stagnant water na pinamamahaya ng mga lamok at kiti-kiti. Okay. And last, number 6, making other disciples. Ang tunay na alagad ng Panginoon, another mark of a true disciple is, siya ay disciple maker din. Yes, making other disciples. Alam niyo yung sinabi ni Jesus sa John chapter 15, na bunga. Unang bunga, you must bear fruit. Fruit ng ano? Fruit of good works. Fruit of holiness. Fruit of righteousness. Fruit of good works. Yung Christ-likeness, ika nga, that fruit is that Christ-likeness sa ating buhay. Nagiging kahawigtahan pa rin. That is the first fruit. Now, the second fruit na tinutukoy sa John chapter 15, na ang hindi nagbubunga, pinuputol. Una, we must bear fruit with good works. Yung unang fruit. That is Christ-likeness. At pangalawang fruit na siya sabi sa John chapter 15 ay yung fruit na kailangan manatili sa atin. Sabi ni Jesus, no? Sa John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit. Ano yung magbunga, bear fruit? And that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give it to you. Ano yung pangalawang bunga na ina-expect sa atin ng Diyos? Yung bunga na naduduplicate mo yung sarili mo. Nanganganak ka, nagiging palaanakin ka. Ang tanong, meron ka na bang ipinanganak? Meron ka na bang nahikayat sa Panginoon? Ang tunay na, another mark of a true disciples ay nanghihikayat ng kaluluwa. Yes, nanghihikayat. Matapos na ikaw ay tagapagdala ng tunay na salita ng Diyos, ikaw ay may pag-ibig ng Diyos, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, meron ka servanthood attitude, ikaw ay lumalago araw-araw, ikaw ay patay na sa lumang pagkatao mo, sa lumang sarili mo. Bukod dyan, ikaw ay nagpapatuloy lumago at pinakahuli, ikaw ay nanghihikayat ng mga tao na madadala mo sa kaharian ng Diyos. Mahal mo kasi ang tao because you are loved. At ang pagdadala ng mga tao sa kaharian ng Diyos, mag-i-evangelize ka. You will share the Word of God.
No? You can share the Word of God by sharing through words. Another thing, you can share the Word of God through your life. Yung way of life mo, makikita nila. No? Na ikaw ay kahawig ng Panginoong Hesus, mahihikayat sila sa iyo. Kagaya na ako'y babago pananampalataya. Natuto akong magmarijuana, mag-drugs, iba-iba bisyo. Kasama ko yung mga barkada ko, nagturo sa akin ng gano'n, mga bisyo. Ako ay mabait na bata at ako ay mahiya at ako ay gusto ko ay nakakulong na sa kwarto. Sabi na nanay ko ay, ikaw naman makipagbarkada at kawawa ka naman tutoy. Lagi ka nakakulong sa bahay. Sinunod ko lang magbarkada o mga bad influence na barkada ko. Tinuruan ako mag-drugs, marijuana, tinuruan ako ng mga bisyo. Then suddenly, na ako ay lugmok na at ako ay nadidepress ng tunay, kinausap ko ang Diyos, bagaman hindi ko siya kilala. Sabi ko, Diyos, totoo ka ba? Sawa na ako sa buhay nito. Gusto ko lang mamatay. Kung totoo ka man, please, magpakahig ka sa akin. Gusto kitang makilala. And after few days, nagpakilala ang Diyos. Still small voice, ako nagsusuklay sa aparador ng mother ko. Still small voice, nagsabi, tumingala ka, ito yung tugon sa iyong kahilingan, sa iyong paghanap. Nakita ko Bible. At doon nagsimula ang aking faith adventure. Hindi ko na ikukwento, palagi ko na itatestify. That was year 1977 at hanggang ngayon, no retreat, no surrender. Hindi ako bumalik sa sanlibutan. Ayoko sa sanlibutan. Kay Jesus ko natagpuan ang true, real joy, true happiness, ang true life, no? Abundant life. Sa Kanya ko natagpuan ang tunay na peace, love, at kailanman hindi na ako hiwalay sa Kanya. At anytime, kukunin ako ng Panginoon, isa lang masasabi natin, to live is Christ, to die is gain. Amen. So, purihin ang Panginoon. At yung pangalawang fruit na sinasabi sa John 15:16 is bearing fruit with disciples. Magbubunga ka, manganganak ka ng another disciples. At disciples mo, tuturuan mo mag-disciple din. Maging palaanakin tayo. Amen. So, hanggang dito lang mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa pagtuturo mo sa amin. Ito po ang last na lesson namin sa discipleship. Panginoon, magkaroon, bigyan mo kami another topic next week. Thank you, Father God, for your people. Bless them, Lord. Heal those who are sick. And Lord, touch the heart of your people. At sa gabi ito, binabalik po namin lahat ng kapurihan tanging sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Hello, Sister Rosie Marabi Cruz. Musta kay Sister Susette? Hello, Mami Tels. Si Pastor Telma de la Cruz. God bless everyone. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Be blessed. Amen. Please share this video. Please like this video. Amen.